Ito na mga kabasketball, pagiging available ng NBA player na si Jordan Clarkson para sa third window ng FIBA. Bakit nga ba dapat samantalahin ng ating Gilas Pilipinas? Sino-sino ba yung mga players na sayang kung hindi paglalaroin ni Coach Tim Cone sa ating national team? At Coach Tim Cone, dapat na nga bang magretiro o palitan bilang head coach ng ating Gilas Pilipinas? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa kasalukuyan mga kabasketball, dahil nga sa sunod-sunod na pagkatalo ng ating Gilas Pilipinas, especially sa malalakas na kupunan, no? Gaya ng Australia, New Zealand at maging sa Chinese Taipei, ay maraming itinatanong ngayon yung mga Pinoy basketball fans kung ano na yung susunod na hakbang pasulong ng ating national team sa pagpapatuloy ng FIBA World Cup Asian Qualifier, especially ngayong third window. Kasi mga kabasketball, ang makakalaban pa rin naman natin ay yung tumalo sa atin ng tatlong sunod na New Zealand Tall Blacks. At ang kasunod ay yung tumalo naman sa atin ng dalawang sunod at hindi pa tayo nananalo na Australian Boomers. So silang dalawa pa rin mga kabasketball yung makakalaban natin. Ano ibig sabihin? Kung ganoon pa rin yung line-up na ibabandera natin or itatapat natin sa kanila, mahihirapan po tayong manalo. At kung ganun pa rin yung sistema, especially sa susunod na laban, tayo na yung dadayo, hindi na po natin home court. So isa sa pinaka magandang balita mga kabasketball na dapat nating or masunggaban ng Samahang Basketball ng Pilipinas ay ito ang napipintong pagiging available na ng isa pa nating naturalized player na si Jordan Clarkson. Kasi off-season na ng NBA sa July kung saan magaganap din yung third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pwede pong kunin at nagsabi na etong si Jordan Clarkson na pupunta siya rito sa Pilipinas at hopefully daw makakuha siya ng games para sa ating national team. Kailangan pong samantalahin to ng Samahang Basketball ng Pilipinas kung gusto nilang manalo, no? Pero kung gusto nilang magtipid, yung sinasabi nilang makabayan, especially yung mga sponsor natin dyan, tingnan natin. Kasi nga, hindi natin dinadown kahit kailan, no? Etong si Justin Brownlee, talagang mahusay siya. Pinakita niya yan. Tinalo nila yung Latvia, tinalo nila yung New Zealand. It's just, kumbaga, basa yung laro niya ng New Zealand at Australia. At basang-basa na siya dahil sa dami na ng laban nila. Sila-sila lang din magkakalaban. Yung New Zealand, Australia, nagpapalit ng lineup, tayo hindi. At the same time, syempre, alam naman natin, no, na wala si Kai. Malaking bagay din talaga yon. Marami ako nakausap, mag-iiba raw kasi yung laro pag nandoon si Kai. Pero yun nga sinasabi ko mga kabasketball, dapat masamantalayan ng Samahang Basketball ng Pilipinas, at least dito lang sa dalawang laro na to, sa third window, no, sa July lang, kasi yun lang naman ng pagkakataon netong si Jordan Clarkson, gaya ng nangyari doon sa FIBA World Cup kung saan nakuha rin nating naturalize etong si Jordan Clarkson. Kasi si Jordan Clarkson, alam naman natin hindi madaling basahin yung laro niya, magaling siyang mag-penetrate, di ba? Yung shooting niya mataas din, mahusay siyang pumasa, gumawa ng play. I'm sure malaki yung maitutulong niya para sa ating national team. Pagpahingahin muna natin si Justin Brownlee. Malay mo makasungkit tayo ng kahit isang panalo lang diyan sa New Zealand at Australia, makasila tayo. So sino-sino yung iba pang mga sayang kung hindi makapaglalaro? Siyempre si Kai, kung hindi makapaglalaro yan, sayang talaga. Si Jordan Heading, sayang yan kung hindi mapupunta diyan sa Gilas Pool kasi shooter yan. Sila Francis Lopez, ang ganda ng nakaraan, naka 16 points. Etong si Francis Lopez dyan sa Japan B-League, dagdag size, athletic yan. Ganon din etong si Mike Phillips. At doon sa tanong kung dapat na bang magretiro or umalis na dito nga sa ating Gilas Pilipinas bilang head coach, si Coach Tim Cone mga kabasketball, para sa akin hindi pa po. Kasi hindi pa po tapos yung kanyang laban, no? Pasok pa rin naman po tayo doon sa susunod na round. So may panahon pa para si Coach Tim Cone ay makapag-adjust. Kasi nga gaya ng sinasabi ko, pagka naglaro na si Justin Baltasar, naglaro na ulit si Kai, andyan na yung Mike Phillips,
mag-gel na. Yan, nandiyan na sila 1GDL, marami na po. At syempre yung mga matitibay natin diyan sa Gilas Pilipinas. Malay niyo naman, 'di ba, makapasok pa tayo sa World Cup. So bigyan natin ng panahon etong si Coach Tim Cone. Kasi unti-unti naman nagbabago eh. Nakikita niyo naman, kinuha niya si QMB, si 1GDL. So yun lang, syempre hindi natin maiwasan. Gusto natin mabigyan sana ng pagkakataon etong sila Kevin Kiambao, sila Carl Tamayo. Yun nga lang, ang nagkakataon din na pagka pinapasok sila, hindi rin nila na ipapasok yung mga tira nila. Si Kevin Kiambao at Carl Tamayo talagang medyo, kumbaga, maliit yung minuto nila. Pero yun nga mga kabasketball, yun yung masasabi ko kayo. Anong masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.